Hallelujah. Hallelujah. We are so blessed. Tayo pong lahat ay tunay nga pong pinagpala ng ating Ama. Amen. Amen. Who can make you happy? Sino po ba ang maaaring makapagpasaya po sa atin? We talk about several weeks about prayer. Pinag-usapan na po natin ng mga ilang linggo po ang tungkol sa panalangin. Actually, we could say God created you. Pray. Maaari po nating sabihin na nilikha po tayo ng Diyos para po manalangin. Because we misunderstood the prayer, Sapagkat hindi pa po natin lubos na nauunawaan yung salitang panalangin. that's why we only understood prayer is asking for our needs. Ang pagkaunawa nga po natin, ang panalangin po ay paghingi lamang po ng ating mga pangailangan. But we already understood prayer is seeking His will. Ngunit ngayon po, naunawaan na po natin ng lubos na ang pananalangin po ay ang hanapin kung ano yung kanyang kalooban. To fulfill His will. Para po tupdin kung ano ang kanyang nais. So, this morning, I don't know why God gave this message. Ngayong umaga po, hindi ko po lubos na maunawaan kung bakit po binigay ng Ama itong mensahe po na ito. Maybe next week we will continue to talk about the prayer. Siguro po sa susunod na linggo, ipagpapatuloy pa rin po natin yung mensahe tungkol po sa panalangin. Since the last year up to today, Mula po nung nakaraang taon hanggang sa oras po na ito, I usually think about the tears of Father. lagi ko pong iniisip ang tungkol sa luha ng ating Ama. Then anyway, I didn't have any thought about it. At wala pa po akong anumang kaunawaan po tungkol po rito. But still, God gave this message for us. Pero binigay po to sa atin ng ating Ama itong mensahe po na ito. And it will encourage us At tayo nga po ay hihikayatin, palalakasin ng ating to loob come closer to Him more. para po tayo ay mas lumapit pa sa ating Ama. Okay? So, subtitle is, Do You Love Me Still? Ang ating pong subtitle ay, Mahal mo pa rin ba ako? This is actually what God asks you all the time. Ito po, sa katunayan, ito po ang laging tinatanong ng Diyos sa inyo. Amen. Ayan. He is our lover. Siya po yung umiibig sa atin. He already proved how much He loves us. At pinatunayan na po niya sa atin kung gaano po niya tayo kamahal. Amen. Yet, we didn't express our love for Him. Ngunit hindi pa po natin na ipapakita ng lubos yung ating pag-ibig para po sa Kanya. Anytime when you meet God, God will ask you this first question. Kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, lagi po itong tatanungin ng ating Ama. Do you love me? Mahal mo ba ako? Love is also His name, but love still the first priority for Him. Ang pag-ibig po ay isa sa pangalan po ng Diyos at ang pag-ibig din po ay isa sa pangunahing dapat gawin po natin. There are so many names of Father in the Bible. Marami po nga pangalan ang ating Ama sa Biblia. Still, there is one of them, At meron nga pong isa doon, Luke chapter 15, the one who has two sons. at dito po sa Lucas chapter 15, meron po nga isang lalaki na may 2 anak. I might ask you, how many times I tackled this prodigal son story? Pwede ko po bang tanungin, ilang beses ko na po bang ibinahagi ito sa inyo? You remember how many times? Naalala po ba natin kung ilang beses ko na po ito nabahagi dito sa ating sambayan? Actually, still, we could dig out more treasures.
Ngunit ngayon po, mas marami pa po tayong pwedeng mas malalim na maunawaan. We tackle it more than 5 times already. Pinag-aralan na po ito mahigit sa 5 beses po. Still, one was his message. At ngayon nga po, nais pa rin po ng ating Ama na bigyan po tayo ng panibagong mensahe. So, how many of you know this story? Ilan po ba sa atin nakakaalam ng kwento po na ito? Raise your hands. Taas po natin ating mga kamay. Mahina ka ba ya? I cannot die, that's why I'm here. By the way, nobody mentioned, because I do my hair, I had haircut also, then nobody told me, oh, Pastor, ikaw pogi. Oh, nobody. Who told me this morning? Tampo ako Daya. They are always po. When your lover will tell you, oh, you're all the time. Daya. Yesterday, I climbed up mango tree how many times? And I'm the one get and brought it here. Yet, ako? Kahapon po, inakyat ko po yung mangga at kinuha ko po para dalhin po dito sa ating church. No need to interpret. Mangga lang, kaya thank you. Ay, Daya. Then, why I am so happy? Because I love you. Kaya po ako sobrang saya dahil mahal ko po kayong lahat. Anyway, come to this story. At balikan po natin yung kwento po ng 2 anak na lalaki. So, there is father. Mayroon pong ama The one has 2 sons. na mayroon pong 2 anak na lalaki. Okay, father is so rich. At yung tatay po ay napakayaman. And one day the younger one asked father, At yung pong bunsong anak ay lumapit sa ama. give me a portion. Ibigay mo na po yung bahagi ko And ng he got his yaman. portion. At nakuha nga po niya yung kanyang He bahagi. left the father. Umalis po siya sa bahay ng kanyang He ama. spent money, his possession with the barakada, also with prostitute even. At nilustay nga po niya lahat ng meron siya kasama yung kanyang mga kaibigan at maging sa pambababae. Then, when he has nothing to eat, At dumating po sa point na wala na po siyang makain. then finally, what? He come back to, At narealize nga po niya at siya nga po ay bumalik sa ama. oh, even my father's house, servant all the time make their stomach full. At yung sa bahay nga ng tatay ko ay ang kanyang mga taga-silbi ay laging busog sa pagkain. So, he set his mind and go back to father. At siya nga po ay bumalik na sa kanyang ama. Then, his father was waiting for him. Ang ama po niya ay lagi pong nag-aantay sa kanya. And father is the one ran to him first. At ang ama nga po niya ang unang tumakbo palapit po sa kanya. Then hug him and kissed him. Niyaka po siya at hinalikan siya ng kanyang ama. Then we read 15:22 and 23. Kiss it, go. But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate." Yes, father prepared fiesta. At naganda nga po ang ama ng isang malaking piging. Why? Father said, my son was lost and found. Bakit po? Sa pag sinabi po ng ama na ang aking anak ay nawala, ngunit ngayon ay siya ay bumalik na. He was dead, now he is alive. Siya ay namatay at ngayon ay nabuhay. This is story. Ito po yung kwento. But today we'll talk about very small portion. Ngunit ngayon po ay pag-uusapan po natin yung maliit lamang po na bahagi. First 2 verses. Ito po nga 2 verse po. Then, yeah. Sa heart. Why younger son want to live?
Bakit po kaya yung bunsong anak ay nais na umalis? Why? Bakit po? Why? We will not talk the answers of questions. Hindi pa po natin pag-uusapan yung mga sagot sa tanong. He has so many reasons. Marami po siyang dahilan. Yes. He thought about himself, I am grown up already. Iniisip po niya yung kanyang sarili na sa palagay na siya ay malaki na. Oh, I could be independent. At kaya niya nang gawin na mag-isa. I can handle my estate. At kaya ko nang pangalagaan ang aking sarili. So, as long as Father will give me, then I could do good business. Basta binigyan ako ng tatay ko ng aking bahagi, kaya ko na ang aking sarili at kaya kong magtayo ng negosyo. But, Father's heart is different. Ngunit ang puso po ng ama ay iba. Second question, was the younger son matured? Ito po yung pangalawang tanong, yung po bang bunsong anak ay matured na or malawak na yung kanyang pag-iisip? Yes or no? We know the story, that's why we could say no. Alam na po natin yung tungkol sa kwento, kaya maaari na po nating sabihin na hindi pa malawak ang This kanyang pangunawa. story is talking about ourselves. Ito pong istorya po na to, ang tinutukoy po nito ay ang ating sarili. Younger son is weak. Na ang bunsong anak po ay mahina pa. Even every your children, even on married day, have your children, 13 years, they will be say, Mami, ako na lang. Kahit pa po yung ating mga anak, hindi pa po sila ikinakasal, kapag po sila ay nasa edad na 13, madalas po sasabihin nila na ako na lang yung gagawa. Why? They have pride. Bakit po? Sapagat meron po silang pride o pagmamalaki. You want to show yourself up to the others. Gusto mong ipakita sa sarili mo na ikaw ay may kayang gawin. Oh, ako, good. Na Diba? ako ay mabuti. Maybe his younger son wants to prove how he is matured by himself. Nais po ng bunsong anak na ipakita na siya po ay matured na o kaya na niya ang kanyang sarili. He could say, oh, I could manage it. Mariin po niyang sabihin na kaya ko na itong pangalagaan o pamahalaan. But father thought was different. Ngunit ang isip po ng ating ama ay iba. Hindi pa. You have to learn more. Hindi pa. Kailangan mo pa na matuto. Yet, younger son asked his estate. Ngunit hiningi na nga po ng bunsong anak yung kanyang bahagi. You mothers and father, and you know your children cannot manage their pocket money, Kayo po mga magulang, kapag alam po ninyo na hindi kayang pangalagaan, pamahalaan ng anak ninyo yung kanilang pera, then you will worry about it. at kayo nga po ay nag-aalala para sa kanya. Because as long as money is just like poison, if you will not use it well, then they will destroy themselves. Sapagkat ang pera po, kung hindi po nila ito maayos na gagamitin, maaari pa po itong maging maaari pa po itong makasama para po sa kanila. Without money, yeah, he will suffer physically. Kung wala po siyang pera, opo, siya po pisikal ay maghihirap. But money will drag or ask or come him closer to destroy him more. Ngunit ang pera po, kapag po yun ay lumapit na po sa kanya at nagkaroon po siya, maaari niya po itong gamitin sa hindi tama at pwede po siyang sirain ng pera. Could provide even drugs. Dahil ang pera po, kaya rin po niyang i-provide o ibigay yung drugs That's o why pinagbabawal na gamot. Father worried about it. Kaya po nag-aalala yung tatay para sa anak. Father knew what will happen to the son. Alam po ng ama kung ano po ang pwedeng mangyari sa anak. I think Father
several times, talk to him, not yet, wait for the right time. Alam ko po na ang ama niya ay nakakausapin siya or kinakausap siya ng paulit-ulit at sinasabi na hindi pa ito yung tamang oras. Yet, son finally got his portion. Ngunit nung hiningi na nga po ng kanyang anak yung kanyang portion, nakuha na po niya yun. This is physical father. Ito po ay tungkol sa physical na ama. Bible wants to talk to us the story, not physical matters, but through the physical matters, he wants to talk to us spiritual matter. Ito po nga Biblia, hindi po ito tungkol lang sa physical na bagay, kundi gusto po nitong sabihin sa atin, mas ay ang mga spiritual na bagay. This is spiritual story. Ito po ay spiritual na kwento. Okay. There are two sons. Meron pong dalawang anak na lalaki. Who is the first one? Sino po yung una? Who is second one? At sino naman po yung pangalawang anak? The first one is Israelites. Yung una po ay Israelita. Second one is Gentiles. At yung pangalawa naman po ay Hentil. Two sons. Dalawa po yung anak na lalaki, Older one, younger one. panganay at yung bunso. Then, younger one, we were Gentiles. Tayo po yung tinatawag na pangalawang anak o bunso o Hentil. If you interpret this story with physical matter, Kung atin po itong bibigyan ng kahulugan sa pisikal na bagay, then the younger one or even first one grown up well, sila pong dalawa ay lumaking mabuti, then it seems there is no problem between father and son. at makikita po natin na parang wala namang problema sa pagitan ng ama at ng mga anak. When you come to know the second one, younger one is Gentile, you and I, the story becomes different. At nung nalaman nga po natin na itong pangalawang anak o bunso na Hentil, at nalaman po natin na ito po yung ating simbolo, na iba na po yung istorya. As I told you, younger one is you and I. At sinabi ko nga po na ang pangalawang anak ay ikaw at ako. How younger one became the second son of a rich man. Paano po nangyari na yung pangalawang anak ay yung batang anak ay naging pangalawang anak ng isang mayamang lalaki? How you and I Gentiles, out of the family member of God, became the children of God. Paano po tayo na labas po tayo sa pamilya ng Diyos pero naging anak po tayo ng Diyos? Without knowing how we became children of God, we have no reason to live. Kung hindi po natin nauunawaan kung paano po tayo naging mga anak ng Diyos, wala po tayong dahilan para po mabuhay. This is the first button of our happiness. Ito po ang unang botones ng ating pong kasiyahan. So Bible says we were dead. Sinabi po sa Biblia na tayo po ay mga patay. If you consider yourself, Kung tinuturing po natin ang mga sarili natin, you are dead, then somebody make you alive again, how will you think about to make you alive? na tayo po ay patay at meron pong nagbuhay po sa atin, paano po natin iisipin yung ating buhay? That's what we became children of God. Doon po tayo naging mga anak ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 1 said, we were dead because of sins. Sinabi po sa Efeso chapter 2 verse 1 na tayo pong lahat ay mga patay dahil sa kasalanan. Even you are disabled, then somebody killed you, make normal person, then how will you treat to make you normal person? Halimbawa po kung tayo po ay disabled o wala ng kakayahan, pero binigyan po tayo ng kakayahan. At ano po yung magiging isip natin o tingin natin dun sa nagbigay po sa atin ng kakayahan? Only we have a story, we were dead, Alam po natin, itong istorya lang po, tayo po ay mga patay. but we didn't experience of this world.
Pero hindi pa po natin naranasan pisikal yung tinatawag na kamatayan. That's why no feeling when we read it. Kaya po wala tayong pakiramdam kapag po naririnig po natin ito. Anyway, Bible says we were dead and Jesus make us alive. Ngunit sinabi nga po ng Biblia na tayo po ay mga patay at binuhay po tayo ni Jesus. Not only, Bible says what? We were enemies. At hindi lamang po yun na sinabi tayong patay, kundi tayo rin po ay mga kaaway ng Diyos. Can we read Romans chapter 5:10? Kasi go together. For if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we save through His life? Yes, Bible says what? We were His enemies. At sinabi nga po ng Biblia na tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Enemy accepted as His only Son. Ang kaaway po ay tinanggap ng Diyos bilang kanyang mga anak. How many of you think about you were enemy of God? Ilan po ba sa atin na itinuturing yung ating mga sarili na tayo po ay kaaway ng Diyos? We thought about normal person, Iniisip po natin na tayo po ay mga normal lamang. but we were not. Ngunit hindi po. Remember, we were dead, we were enemy of God. Alalahanin po natin na tayo po ay mga patay at tayo po ay kaaway ng Diyos. When you experience of it, then your life become upside down. At kapag nga po naranasan natin ang mga salitang patay at kaaway ng Diyos, ang buhay po natin ay mag-iiba na. Somebody make you alive from the death. Merong tao na ginawa kanyang buhay mula sa kamatayan, You will live for the one who made you alive from the death. at ikaw nga ay mamumuhay para dun sa tao na nagbigay sa'yo ng buhay. Amen. That is our source of our lives. Yun po ang pinagkukunan ng ating buhay. When you were dead, then somebody make you alive. When you have very difficult times, then you will remember it only one source, then you will be happier again. Kapag ikaw nga po ay patay na at binuhay ka mula sa kamatayan, kapag ikaw po ay nakaranas sa mga paghihirap, lagi mo pong aalalahanin yung isang source lang na yon, yung nagbigay sa'yo ng buhay. Even you lost your some money, whatever, still you have reason to be happy. Kahit pa po ikaw ay wala ka ng pera o 5 sa iyong wallet, meron ka pa rin pong dahilan para pumabuhay. You are dead. Ikaw po ay patay. Then somebody make you alive. Ngunit binuhay ka. You have a second life. Meron kang pangalawang buhay. What others is so important for you? Ano po ba ang kahalagahan kung makita ka ng ibang tao? Life. Your life is most important value. Ang buhay mo po ang pinakamahalaga. Then you will remember all the time who made you alive again. At lagi mo nga pong aalalahanin kung sino po yung nagbigay sa'yo ng buhay. Yet you are not enemy alone, the dead alone, but still you are enemy then. Hindi ka lamang patay, kundi kaaway ka rin niya. O ngayon po, You will be happier more. kayo po ay mas magiging masaya. That's why even not only you, you my enemy, you are dead, I will make you alive, then I will adopt you. Only by word, still, you must be happy. At sinabi nga po na ikaw ay patay, ikaw ay kaaway ko, pero binuhay kita. Sa pamamagitan po lang ng salita na yon, dapat po maging masaya po tayo. Then, not only by word, but the one who make you alive killed his son to make you alive, then become different story also. Hindi lamang po sa salita, kundi yung nagbuhay po sa iyo ay pinatay niya yung nag-iisang anak niya para lamang sa iyo, para ikaw ay mabuhay, iba na po ulit yung kwento. The Father or the one who make you alive exchange his life with your life. Yung ama po na nagbigay sa iyo ng buhay, ipinagpalit niya yung buhay ng kanyang anak para lamang sa iyo. That's how God treated you. Ganun po tayo tinrato ng ating ama. Amen. Amen. That's what we. Yun po tayo.
That's what we have a source of our happiness. Kaya po meron po tayong pinagkukunan ng ating kasiyahan o kaligayahan. We were dead. We were enemy of God. Tayo po ay mga patay at tayo nga po ay mga kaaway ng Diyos. Still, God killed His Son, make you alive. Ngunit pinatay nga po ng Ama yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus para lang buhayin ka. It is almost impossible matter. Ito po sa katunayan ay napaka-imposibleng bagay. For example, Sa limbawa you po, have a very lovely cat. meron ka pong napakagandang pusa. So, cat was hit by truck on the road. At ang pusa nga po ay nasagasaan ng malaking truck Okay? Then, cat died. at namatay po. Then, you want to make cat alive again? At gusto mong buhayin muli yung pusa. Only one way you kill your son to keep your son's alive to the cat. Isang bagay lamang yung pwedeng magbigay sa kanya ng buhay, patayin mo yung isa mong anak at para mabuhay yung pusa. Ask you, will you do that? Tinatanong ko po kayo, gagawin niyo po ba yun? Who will do that? Sino po ba ang gagawa ng ganon? Not lovely cat, but enemy. Hindi po yung magandang pusa, kundi po yung kaaway. Who will do that? Sino po yung gagawa ng ganong God, bagay? our God did it so. Pero yung ating pong Diyos na tinatawag po nating Ama, ginawa niya po yun. That is younger son. At yun nga po ay yung bunsong anak. That's a we. At yun po tayo. That's what Bible talks about younger one now. Yun po yung tinutukoy ng Biblia na bunsong anak. God killed His Son to make you alive. Na pinatay po niya yung nag-iisa niyang anak para lamang mabuhay ka. That's what Romans chapter 5:8, we were still sinners, God killed His only begotten Son. Yun po yung sinasabi sa Roma 5:8 na pinatay ng Diyos yung kanyang nag-iisang anak nung tayo po ay mga makasalanan pa. That's the way how to adopt you as His Son. Ganun po yung naging paraan ng Diyos para po tayo ay maging anak niyang tunay. The Israelites, they disobey God. Ang mga Israelita po hindi sila sumunod sa Diyos. That's why God cut them off. Kaya po, pinutol ng Diyos yung kanyang relasyon sa kanila. Then instead of original trunk, we are the one grafted. Imbis po na yung original na sanga yung nakakabit doon sa puno, pero kinabit po ng Diyos yung sanga na iba para po mabuhay doon sa puno po na yon. That's why you and I become His original children. Kaya po tayo po ay naging mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. God is righteous God. Ang Diyos po ay ang matuwid na Diyos. As long as even only His sons, original sons, will not obey, no way to be cut. Kahit pa po yung mga tunay niyang anak ay hindi sumunod sa Kanya, ang gagawin po niya, hindi. Ipuputulin ko sila. Why? God wants fruits. Bakit po nais ng Ama na magkaroon ng bunga? This one also very heavy message. Anyway, Ito po ay isa sa mga mabibigat na mensahe po. become children of God. Na maging anak ng Diyos. When we were called, you are children of God, is it light feeling only? Nung tayo po ay tinawag para po maging mga anak ng Diyos, ano po ba ang pakiramdam natin? Ito po ba ay magaan lamang? That is actually our most precious treasure. Sa totoo po, ito po yung pinakamahalagang bagay na meron po tayo. Without knowing what we were before, then only we will be called a children of God, nothing. Kung hindi po natin naunawaan kung ano po yung ating pinanggalingan noon, kung tayo po ay magiging mga anak ng Diyos at tatawaging mga anak ng Diyos, baliwala po yun. That's what we call all story together, be loved by God. At ito po nga, istorya po na to, kung pagsasamahin po natin, ibig sabihin po nito, mahalin ng Diyos. We are worthy to be loved? No. Karapat dapat po ba tayong mahalin ng Diyos?
No, we were not worthy to be loved. Hindi po tayo karapat-dapat na mahalin ng Diyos. We were enemy even. Tayo po ay mga kaaway niya. Yet God killed His only Son to make you alive. Ngunit pinatay nga po niya ay nag-iisa niyang anak para po tayo ay mabuhay. That's why we call that is love story of you. At ang tawag po natin doon ay ang kwento ng pag-ibig natin kasama ang Diyos. Then we already experienced the love of God. At ngayon nga po, naranasan po natin ang pag-ibig niya para po sa atin. That's why when you call on His name, you have very good feeling in your heart. Kaya pag tinawag po natin yung kanyang pangalan, mayroon po tayong kagalakan na nararanasan sa ating Even buhay. you have tears of joy in your heart. At meron po tayong luha ng kagalakan sa ating mga mata. That's we. Yun po tayo. That's why you come here. At kaya po tayo pumupunta rito. That's why you praise God. At tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Amen. That's what we experienced before. Yan po yung nararanasan natin noon. This is also what we already experienced. At ito pa po ay isa sa mga naranasan natin sa Kanya. We read it kasi ko. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. Remember, chapter 6, verse 4 started, it is impossible. Alalahain po natin na ang simula po ng Hebreo 6:4 ay ito po ay imposible. It's connected actually, verse 6 up to verse 6. Konektado po ito hanggang verse 6. The one who experienced, enlightened, even tested heavenly gifts, Holy Spirit, of goodness of the Word of God, even the power of coming age, they could be lost what they have. Siya po na nakakaranas ng maliwanagan, magkaroon ng makaranas ng mga heavenly gift o yung regalo mula sa Diyos, yung Holy Spirit, maging yung kabutihan ng Diyos at maging yung kapangyarihan, lahat po ng yan. If you have questions about, you have to read chapter 6, verse 6. Kung meron po tayong katanungan tungkol po dito, maaari po nating basahin yung susunod na verse, yung verse 6. The one who had already so many gifts, then they will fail. There is no way to repent. Yung mga marami pong natanggap na regalo mula sa Diyos, sila po ay wala ng paraan para po sila ay umalis. Anyway, so we have tested so many spiritual gifts. Tayo pong lahat ay nakaranas ng maraming spiritual na regalo. This is second son. Ito po yung pangalawang anak. Now he became contented. Siya po ay naging kontento na ngayon. One of the biggest enemy is content. Isa po sa pinakamalaking kaaway po natin ay ang pagiging kontento na. Oh, I'm worker in the church. Na ako ay isang manggagawa sa simbahan. I'm leader, I'm pastor, whoever. Oh, see, I'm doing good. Na ako ay leader, na ako ay pastor at gumagawa ako ng mabuti. That's why I could do everything by myself. At kaya ko nang gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ko. Younger sons didn't think about how he became the son of rich man. Yung pangalawang anak po, o yung nakababatang anak po, hindi po niya inisip kung paano po siya naging anak na isang mayamang lalaki. Then now, he said, Daddy, give me. Sinabi nga po niya na, Tatay, bigay mo na sa akin yung Actually, kayamanan ko. Whatever he had by his own, or whatever father promised to give him, whatever, that's not his. At kung ano man po yung pinangako ng ama na ibibigay sa kanya o ibinigay sa kanya, sa totoo po, hindi po yan sa kanya. Whatever he had is from Father.
Lahat ng meron po siya ay galing sa Ama. The biggest mistake of a second son, forget how he become his second son of rich man. Ang pinakamalaking pagkakamali po ng anak ay yung makalimutan niya kung paano siya naging anak ng lalaking mayaman. So for the second son, remember all the time how he became second son of a rich man. Isa po sa pinamahalaga na dapat maalala ng pangalawang anak ay kung paano po siya naging anak ng isang mayamang lalaki. Now, this one contented. Pero ngayon po, siya po ay kontento na. Didn't think about what is the most important matter. Hindi na po niya iniisip kung ano pa yung mahalagang bagay. So, I am secured in a position or legal matters of being the second son. Ako ngayon ay kontento na maging isang anak ng isang lalaking mayaman. That's why he will do something by himself. Kaya po gagawin niya na yung mga bagay na kaya niya nang gawin. I want to emphasize what is most important matter to the second son. Gusto ko pong tanungin, ano ba yung pinamahalagang bagay para doon sa pangalawang anak? The same also what is most important matter for us. Kaparehas din po niyan kung ano po yung pinakamahalagang bagay para po sa atin. That's what we thought about. Kaya po ito po yung mga nasa gilid, ito po yung mga inisip po natin. How you and I become children of God. Kung paano po tayo naging mga anak ng Diyos. Then you could arrange what is the first priority and second or third. Kaya po, kaya na po nating ayusin, ano po ba yung una nating prioridad, pangalawa at pangatlo pang prioridad. You were not satisfied with several conditions. That's why you will look for another matter to make you happy. Kung hindi pa po tayo hindi tayo satisfied dito sa mga bagay po na to, hahanap pa po tayo ng mga bagay na pwede po makapagpasaya sa atin. Business is first priority, then this matter. Negosyo po ba yung unang prioridad, pagkatapos ito po ay pangalawa na? Even this is more worthy than your life. Ngunit ito po ay mas mahalaga pa kaysa po sa buhay mo. Amen. That's what you have to remember. Yun po yung dapat po nating alalahanin. If not, Satan will hook you, then pull you into the hell. Kung hindi po, si Satanas po, siya po ay kakawitin niya tayo, kukuhanin na tayo, hihilahin niya po tayo papunta sa impyerno. As we know, Father already knew what will happen to him. At nalalaman na nga po natin na yung ama, alam po niya kung ano ang pwedeng mangyari dun sa anak. Father all the time wants to tell him how you become my son. At yung ama nga po, lagi po niyang sinasabi dun sa anak kung paano ka magiging aking anak. As long as second son will forget how he became the younger son of rich man, then everything, his life is not in order. At kapag nga po nakalimutan ng anak na bunso na kung paano po siya naging anak, lahat po ng gagawin niya or anuman yung meron siya sa buhay niya ay hindi maayos o walang kaayusan. This is what we call the pure heart. Ito po ay tinatawag natin na pusong dalisay. When you think about how you become child of God, we call it pure heart. Kapag iisipin po natin na tayo po, kung paano po tayo mga naging anak ng Diyos, ang tawag po doon ay pusong dalisay. You will never think about worldly matter. Hindi mo iisipin yung mga makamundong bagay. You will put any matters first priority, then this matter. Kung gagawin mong unang prioridad itong mga bagay na to kesa doon sa ibang bagay. You are willing all the time hunger for giving you
these memories. Ikaw po ay laging magbibigay ng oras o panahon para lamang dito sa mga bagay na to. Yes, you will not think about other matters. You will think about God, how the one who made you His children. Hindi mo na iisipin yung ibang bagay, kundi ang iisipin mo na lamang ay kung paano ka naging anak ng Diyos. That's what we call also the joy of God's salvation. Tinatawag din po natin itong kagalakan ng kanyang kaligtasan. Without joy of your salvation, whoever you will gain, whole world, whatever, your heart will be empty. Kung wala po tayong kagalakan ng kaligtasan na mula sa Diyos, kahit ano pong meron po tayo dito sa mundo, baliwala po yan. Amen. It seems we could be happy with worldly matters. No, that's a lie. Animoy tayo po ay masayang masaya dahil nandito po tayo sa mundong ibabaw, pero ang katotohanan po ay ito po ay kasinungalingan. Only our joy comes from our salvation. Ang ating pong kagalakan, nagmumula lamang po yan sa kaligtasan. When I thought about why tear of Father, Iniisip ko po, bakit po kaya luha ng ating Ama? when Father knew his son or daughter will not be okay when they will leave from the heart of Father, Kung iisipin po ng Ama na yung kanyang mga anak ay aalis o wala siya doon sa piling ng Ama o sa puso ng Ama, if they will be okay, Father have a conviction, why not? Let them go. kung sila po ay magiging maayos, kung wala po sila sa piling ng Ama pero maayos po sila, siguro sasabihin po ng Ama na, sige, okay lang. Why not? Bakit nga ba hindi? But still, as long as the Father knew they will not be okay, then tears will remain in his eyes all the time. Ngunit pag alam po ng Ama na yung kanyang mga anak ay hindi okay o nasa hindi mabuting kalagayan, lagi pong may luha ang Ama. That's why all the time, take care of your joy of your salvation. Kaya po lagi po nating pangalagaan yung kagalakan ng ating kaligtasan. That's first. Yun po ang una. Even though you have nothing on the earth, whatever, you are saved, then matter alone make you happy. Kahit pa po wala ka ng anumang bagay dito sa mundo, pero kung meron kang tinatawag na kagalakan ng kaligtasan, yun na po yung makapagpapasaya sa'yo. You will try, then you will know which one is genuine or fake, whatever. You are not foolish. Kung susubukin po natin, ano ba yung totoo, ano ba yung hindi. Kung hahanapin po natin yung mga bagay po na yun para lang i-test natin yung ating mga sarili, hindi naman po tayong mga mangmang. We are awakened. Tayo po ay ginising na. Also, we are so wise. At tayo nga po ay marunong na. That's Alam why na po natin. all the time we are guided by His Holy Spirit and His Word. Kaya nga po lahat tayo, ang nag-guide po sa atin ay yung banal na Espiritu ng Diyos at yung kanyang mga salita. This is first warning for the children of God. Ito po yung unang babala para po sa mga anak ng Diyos. God consider love for Him is first. Kinukonsidera po ng Diyos na ang pag-ibig sa Kanya ay una. Whatever you do good, well, whatever, He will check, still, do you love me? Kahit po ano pa yung gawin natin dito sa mundo, susuriin po ng Ama, mahal mo pa rin ba ako? If you don't love me, better you don't do anything. Kung hindi mo ako minamahal, mas maaari pa na wala kang gawin na kahit na ano. Remember the time how you become His children. Lagi po nating alalahanin kung paano po tayo naging mga anak ng Diyos. Amen. Amen. That will be the source of your life. Yun po ang magiging pagkukunan ng ating buhay. That will be the one who make you happier. At yun din naman po ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. When you have a hard time, think about it.
Kung meron po tayong mga paghihirap sa buhay, lagi po nating isipin yon God is the one made you alive. na tayo po ay binuhay ng Diyos. God is the one prove how much He loves you. At pinatunayan po niya kung gaano po niya tayo kamahal. There is no even small space to be sad when you remember how He loved you. Wala pong puwang sa atin yung salitang kalungkutan kapag aalalahanin po natin kung paano po tayo minamahal ng Diyos. It's time to think about what matter gave you from Satan to not think about the original source of joy of salvation. Ngayon po ay isipin na po natin ano po ba yung ibinigay sa atin ni Satanas para po hindi natin isipin yung pinakamahalagang bagay kung saan tayo po ay naging mga anak ng Diyos. It's time to settle everything in the good order. Panahon na po para po ayusin natin yung mga bagay ng may kaayusan. That's why all the time, every day, God want you check yourself. Araw-araw po, nais po ng ating Ama na suriin mo yung iyong sarili. That's why change your mind all the time, which one is right, not come to the wrong. At iset mo po yung iyong puso kung saan dun ka sa tama, hindi dun sa mali. And do what Bible says, do the things you did at the first. At gawin po natin yung sinabi sa Biblia na gawin mo kung ano yung ginawa mo nung una. Bible exactly, clearly tells us how you have to do. Ang Biblia po, malinaw po niyang sinasabi kung paano po natin gagawin ang mga bagay. We believe we have joy of our salvation. Naniniwala po tayo na meron po tayong kagalakan ng kaligtasan. Amen. Amen. We know how much God loves us. Alam po natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. We already tasted the goodness of God. At naranasan na nga po natin yung kanyang kabutihan. Don't put anything better priority than this matter. Huwag po nating palitan ng mga bagay na pangmundo itong mga bagay na po na itong pinakamahalaga. If you will not do, God will remove your lampstand. Kung hindi po natin gagawin, aalisin po ng Diyos yung atin pong ilawan. Meaning, even though God will not, God doesn't want, but still, you are the one will follow for nothing. Kahit po ayaw ng Diyos, pero ikaw, kung ikaw ay susunod lamang doon sa kauno yung gusto mo, so lahat ng yan ay mababaliwala. That's why every linggo or stay you come, Tuwing linggo po, nandito po tayo. the service, worship service, and Word of God will remind you how you become child of God. At yung ating pong mga kinakanta sa praise and worship at yung mga salita po ng Diyos na napapakinggan po natin, papaalala po sa atin kung paano po tayo naging mga anak ng Diyos. Even God is telling you all the time how much He loves you. At sinasabi po sa iyo ng Diyos palagi kung gaano kanya minamahal. Still, think about the first love. Alalahanin po natin yung unang pag-ibig. Then, if you didn't consider first love is most important matter, then you have to change your mind. Kung kinukonsidera po natin na yung first love po ay hindi mahalaga, ito po, dapat po baguhin na natin yung ating kaisipan. When you think about, what I did is wrong, Father, I'm sorry. Then, what we call, Bible says, broken-hearted. Kung halimbawa po na na-realize na po natin na yung ginawa po natin ay mali, sabihin po natin sa Ama na, Ama, sorry po, pasensya ka na. Ang tawag po doon ay broken-hearted. As long as you will say, God will treat you, heal you immediately. At ang gagawin po ng Diyos ay papagalingin kanya at itatrato niya kanya ulit na mahalaga. Now,
we are hearing what we did wrong. Ngayon po, narinig na po natin kung ano yung maling ginawa po natin. If some of you are not faithful to Him, I have tears even. Kung ilan po sa atin yung hindi tapat sa Diyos, nagkakaroon po ako ng luha para po sa inyo. Last year, as you know, I poured out too much tears. Nung nakaraang taon, kung alam niyo lamang po na napakaraming luha po yung aking iniyak. You are not yet to be independent. Hindi pa po kayo independent. You must be faithful to Him. Dapat po maging tapat po kayo sa Kanya. When I see one or some of you is not faithful to Him, still, God will let me pour out the tears. At kapag nakikita nga po ng Ama na meron na hindi tapat sa Kanya dito sa ating sambahayan, ang gagawin po ng Ama ay iiyak po ako doon para sa mga tao na yun. Do not make him cry. Huwag po nating paiyakin yung ating Ama. Amen. Amen. We are not infant. Hindi na po tayo mga sanggol. Amen. Amen. We are already matured. Tayo po ay malalaki na at nakakaunawa. You have to understand His heart. Dapat po nating maunawaan yung kanyang puso. It's time to make Him happy. At panahon na po para pasayahin naman natin yung ating Ama. Amen. Amen. As long as your spirit will tell you you did wrong, then you have to say to Him, tell Him, I'm sorry. Kapag sinabi po sa iyo ng Holy Spirit na may mali kang ginawa, ang gawin po natin ay humingi po tayo ng tawad sa ating Ama. Amen. Yes, that's what God wants us. Ganun po yung nais ng Diyos na maging tayo. Are you willing to make Him happy? Willing po ba tayong lahat na pasayahin siya? Amen. That's why let us be faithful to Him first. Tayo po ay maging tapat muna sa ating Ama. Amen. Amen. Let us all stand, please. Tumayo po tayong lahat. What is the title for today? Ano nga po yung title ngayong araw? Tears of Father. Luha ng ating Ama. God is asking you, do you love me still? Tinatanong po tayo ng ating Ama, mahal mo ba ako? Even God asks you, do you put me at the first priority? Tinatanong rin po ikaw ng Ama na ako ba yung una mong prioridad? I hope all of you will say yes. Ninanais ko po, lahat tayo ay magsabi ng yes or oo. If one or some of you cannot say, then have to ask Father, I'm so sorry. Kung hindi po natin kayang sabihin na oo, kailangan po natin humingi ng tawad sa ating Ama. Amen. That's what God asks us to be reconciled with God. Dahil nais po ng Diyos na magkaroon po tayo muli ng pakikipagkasundo sa Kanya. With the shouting hallelujah, we will ask God, Father, I'm so sorry. Sa pagsigaw po natin ng hallelujah, hihingi po tayo sa Diyos na sorry Father, patawad Ama. Let us shout hallelujah! Hallelujah! Oh, Karayara Saraya! Father! Hallelujah!
Father, we thank you for your word. Father, forgive our unfaithfulness. Father, all the time we are weak. That's why, Father, thank you. Giving us broken-hearted, Father. Father, we are so sorry. You gave us treasure, but still, we didn't realize that is all value of our lives. Father, bless us to be faithful to you, Father. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our perfect example. The love of Father, still your love have secured our heart. Even Father, we enjoy your love all the time. The fellowship of Holy Spirit, the one remind us what is most important matter for the children of God. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 You may be seated for the announcement. Announcement po. Ang gulo na po. So, announcement po, ayun po, tuwing umaga po, syempre po, Lord's Day service po natin, alas 8 ng umaga, dapat po nandito na po tayo bago mag alas 8. At wag po nating kalimutan na mag-imbita po ng mga mahal natin sa buhay, syempre po unang-una, yung mga malalapit po sa atin. Sa gayon, sabi nga po, makabilang na rin po sila sa pamilya po natin, which is ang pamilya po ng ating Diyos. So, wala naman po may gusto na makita natin sila naghihirap. Mahirap na nga yung buhay natin. Wala pa silang Diyos. So, invite po natin sila dito sa ating sambahayan. Na po. So, alas 8 po yan ng umaga. And then, yung ating pong daily prayer meeting po. So, 6:30 po yan, araw-araw. So, inaanyayahan din po ang lahat, yung mga wala pong ginagawa sa bahay, lalo na pag umaga. So, pwede po kayong join sa ating morning prayer. Kasama po dyan yung karamihan mga senior citizen po natin, yung mga nanay-nanay po natin na faithful na nananalangin. So, sabi nga po sa atin, kung wala man po tayo dito sa ating sambahayan, kung nasa ibang lugar man po tayo, so pwede pa rin po tayong join dun sa pananalangin, which is yung oras po ng 6:30. So, nasa trabaho man po tayo o nasa biyahe o nasa eskwelahan, pwede pa rin po tayong manalangin kasama po sila. At yung ating pong Wednesday prayer meeting, alas 3 po ng hapon, every Wednesday po yan. So, yung mga mensahe po natin every linggo, nire-refresh po tuwing Wednesday. So, meron din pa po tayong prayer niyan every Wednesday. So, dumalo din po tayo lahat. And then, yung ating pong Lord's Kids Worship, 10:30 po ng umaga, pagkatapos po nitong service po natin. So, yung mga maliliit po nating mga anak-anak, apo, kapitbahay, pamangkin, invite din po natin dito sa ating sambahayan. So, napakahalaga po na bata pa lang po pala sila, makakilala na po sila sa Diyos. So, ganun din po, may gawain po tayo para sa ating youth and young adult na mga single po dyan. So, mga kaibigan, kaklase, kapitbahay, lahat na. So, invite po natin dito. So, may gawain po tayo dyan para sa kanila. No po? And then, yung ating po nga EJF, yung ating pong Encounter with God Fellowship po. So, every last Friday of the month po yan. So, antay lang po tayo sa further announcement about po sa ating EGF para po ngayong May. No po? And then,
Yung isang dakot na bigas po, nagpapasalamat po kami sa patuloy na nagdadala. So, meron, hindi lang po isang dakot yung dinadala nila actually. Ngayon po, kilo-kilo na po yung dinadala. So, maraming salamat po sa mga nagdadala po. At yun lamang po. At meron po tayong pamangga galing kay Pastor. So, bawat isa po, pwede pong kumuha ng 3. So, ganyan po kayo kamahal ni Pastor. 3. O, yun po. Sige, magkita-kita po tayong lahat sa mga gawain mamaya at sa linggo. So, God bless po sa ating lahat.